Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Una sa lahat, binabati at pinasasalamatan po natin ang mga leader na patuloy na naglilingkod sa lungsod ng Maynila na pinangungunahan po ng ating Yormeng idol na si Mayor Isko Moreno. Dito po ang napakaganda, nasa starstruck pa rin ako pag tinitingnan ko siya ng malapitan, si Vice Mayor Chi Atienza. At syempre, ang napakasipag at napakapogi rin na chairman ng MMDA na si Chairman Romando Artes. At syempre kay City Engineer Andres. At sa lahat po ng mga local government officials na nandito ngayong umaga, sa atin pong mga barangay officials, mga senior citizens, mga pet owners, at sa buong komunidad ng Pandacan, magandang araw po sa inyong lahat. Our Secretary, Rolando Toledo, expresses his regrets for not being able to be here today, but pinapasabi po niya na ang puso po niya at ang isip niya ay kasama ninyo ngayon. Dahil buo po ang suporta ng DBM sa mga programa na makakapagpaganda ng ating bayan. Ang proyekto pong ito, ang Plaza Azul Senior Citizen and Pet Park, ay hindi lang po simpleng park. Para po sa amin sa DBM, nung nakita po namin yung briefing materials dito, nakita po namin na isa po itong malinaw na simbolo ng kung paano binibigyan ng muka ang pag-unlad. Hindi po abstract na concept. Hindi po ito papel lang sa opisina. Kung hindi, isang lugar na mararamdaman ng tao, ng mga lolo at ng mga lola, ng pamilya at ng buong komunidad. Ito po kasi yung malinaw na gusto ng ating Pangulo, na ang kaunlaran ay makita, nahahawakan at napapakinabangan ng mamamayan. Sa ilalim po ng pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos, malinaw po ang direksyon. Bawat bayan ay dapat makinabang sa pondo ng pamahalaan. Hindi po pinipili ang lugar, hindi po dapat iilan lang kung hindi lahat mula sentro hanggang barangay. At dito po mahalaga ang papel po ng lokal na pamahalaan. Ayaw po ng Pangulo na maulit yung mga nangyayari in the past, na nagugulat na lamang ang isang mayor na may proyektong bigla na lang pong itinatayo o bumababa sa kanyang lungsod na hindi niya alam, na hindi niya inendorso at hindi naman pala kailangan ng kanyang bayan. Dahil ang budget po ay hindi po dapat sorpresa. Ang budget po ay plano. At ang planong yon ay dapat po nagmumula sa lokal, mula sa LGU. Dahil kayo po ang mas nakakaalam kung ano ang tunay na pangangailangan ng inyong mamamayan. Kaya po sa 2026 national budget, hindi lang po pinalaki ang pondo ng mga LGU. Binago po ang mismong paraan ng pagpopondo. Sa ilalim po ng 2026 GAA, makakatanggap po ang mga lokal na pamahalaan in general ng 1.19 trillion pesos na national tax allotment. Ibig sabihin po niyan, mas malaki po ang kakayahan ng LGU na magplano, magpasya at magpatupad ng mga proyektong akma po sa kanilang komunidad. Dagdag pa dito, Mayor Isko, nilakihan po yung atin pong funding for Local Government Support Fund o LGSF. Kung dati po naglalaro lang yan sa 13 to 19 billion, ngayon po ang atin pong LGSF ay naging 57.87 billion pesos na. Mahigit po doble yan kumpara noong nakaraang taon. Ang pondo pong ito ay para palakasin ang basic services, suportahan ng komunidad at tulungan po ang mga LGUs na may mas limitadong kakayahan. So hindi na po uubra na dati, yung dati pong kalakaran na tagatanggap lang ng pondo yung LGU. Kayo na po ang may hawak ng manibela ngayon. At sa puntong ito, malinaw po ang buong suporta ng Department of Budget and Management sa pangunguna po ni Secretary Rolly Toledo sa mga proyektong tulad nito, mga proyektong may malinaw na plano, may endorsement sa LGU at may direkta pong pakinabang sa tao at sa inyo pong mga nasasakupan.
So ang Plaza Azul po ay magandang halimbawa ng tamang direksyon. May malinaw pong layunin, may pakinabang sa komunidad, at may malasakit sa sektor na madalas nakakalimutan, ang atin pong mga senior citizens at ang kalidad ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Sa huli, ang mensahe po natin ay simple. Ang pambansang pamahalaan ay kaagapay ng lokal na pamahalaan. Hindi po kapalit, no? May pondo, may suporta, may malinaw na balangkas. At ang kaunlaran, tulad po ng parking ito, ay nagsisimula dito mismo sa komunidad sa lungsod po ng Maynila. Maraming salamat po at mabuhay ang lungsod ng Maynila, ang Barangay Pandakan at ang Sambayanang Pilipino. Maraming salamat din po, Yusek Goddess Hope Lipiran. Palakpakan naman po natin ang ating minamahal na Yusek ng DBM. Maraming salamat po. At para po sa kanyang mga mensahe, ibibigay ko naman po sa inyo the Chairperson of Metropolitan Manila Development Authority, ladies and gentlemen, Attorney Romando Artes. Magandang umaga po kay Mayor Isko Moreno Domagoso, Vice Mayor Chi Atienza, Yusek Goddess Lipiran, kay Engineer Andres, mga konsehal, barangay captains, and sa atin po mga opisyalis ng barangay, ng pamahalang lungsod ng Maynila, mga kasamahan ko sa MMDA, sa mga senior citizens po at mga residente ng Pandakan, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa groundbreaking ceremony ng Senior Citizens Park and Pet Park dito po sa Pandakan, Manila. Ang okasyon pong ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng green and open spaces dito sa Kalakhang, Maynila. Ang proyekto pong ito ay pinondohan mula sa Green program ng Department of Budget and Management, at yung pong medyo, Yorme, Yusek Goddess, kulang daw po yung pondong binigay nyo para sa park na to. So, dinagdagan po yan ng MMDA, ng counterpart fund, para masiguro po na mas maganda, mas malaki, at mas maayos na senior citizens park ang atin pong maitayo. Ang park po na ito ay may mga features tulad ng nature-based solution kung saan yung tubig ulan po ang gagamitin natin na pandilig sa mga halamang ilalagay dito. Ito po ay magkakaroon ng mga espasyo para sa ating mga senior citizens kung saan pwede po kayong tumambay, magchismisan, pero higit sa lahat, makapag-zumba para po sa inyong mental and physical health. So, layunin din po ng proyektong ito ang pagbibigay pugay sa bantayog ni Maria Paz Mendoza Guanzon sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang monumento. Naway magsimbing inspirasyon ang parking ito para sa pagbubukas ng mas marami pang open spaces na pwede pong gamitin ng ating mga kababayan. Makakaasa ang lungsod ng Maynila sa patuloy na suporta mula sa MMDA patungkol sa inklusibong pampublikong espasyo sa buong regiyon. Nag-uusap po kami ni Yorme, pupukpukin po natin yung kontraktor nitong park na to para bago po mag-araw ng Maynila, pipilitin po nating matapos ito. So, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po ang Maynila. Maraming salamat po muli po. Palakpakan po natin Attorney Romando Artes. At sa pagkakataon pong ito ay maririnig na po natin ang mga mensahe ng ating butihing alkalde, mga batang Pandakan, mga batang Maynila. Palakpakan po natin Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Maupo po kayo. Sa ating pong Yusek Hope. Ang hope sa Tagalog ay pag-asa. Ang DBM ay pag-asa ng mga lokal na pamahalaan. Alam nyo,
totoo po yung sinabi ni Yusek Hope kanina. There is a few billions of peso regularly for what we call the LGSF account. Itong pondo na ito ay ginagamit pangtulong ng Pangulo ng Bansa sa mga lokal na pamahalaan, partikular na, halimbawa may aberya. Ayan, halimbawa nasirang tulay dahil sa bagyo o kailangan ng pagkain and so on and so forth. Yan ang na-access na pondo. At the same time, LGSF also can be utilized for long-term program ng mga lokal na pamahalaan. At kung sila'y kinakapos at tukod na tukod sa pananalapi, maaaring humingi ng tulong ang lokal na pamahalaan sa DBM, Office of the President, through that particular fund. But that particular fund for 2026, because of what happened last year, the President Bongbong Marcos, opted to divert its goal from unnecessary or until resolved flood control scandal. Ang ginawa niya, in-empower niya ngayon yung mga lokal na pamahalaan by providing almost 400% growth sa pondo ng LGSF. So yun po yung sinasabi, palakpakan natin si Yusek Hope. Oh. Alam nyo na. Alam nyo na. Oh. Minsan, envelope lang ang kailangan nyo na may lamang sulat. Oh. Wala namang masamang mag-request. Oh, hindi ibig sabihin, you'll be approved. Oh, hindi ibig sabihin, you'll be approved. Because we are talking of 1,600 LGU all over the country. No? At madalas sa hindi, maswerte ay ang mga munisipalidad. Kasi sila ang mas kailangan ng stimulation coming from the national government. But it doesn't mean hindi tayo lilingunin. Depende sa pangangailangan. Katulad halimbawa, dito sa Pandacan, simula nang nagawa ang Skyway, dumilim. Naging mapanganib sa gabi sa nagmamaneho at naghahanap buhay at mamamayan ng Pandacan. Hindi lang dumilim, umalikabok. Araw-araw sinisinghot ng tao sa paligid dito ang alikabok at sementong natira sa open space na ito. And that is hindi dahil ngayon lang yun. It's been here for the past 3 years. Open space. Nakatenga. May nagbalak pang magpatayo rito pero papel lang pala yun. Ay, hindi pala papel. Tarpaulin. But there is no papers, there is no project, there is no program. Now, nung ako po ay binigyan ninyo ng pagkakataon, mga batang Maynila, immediately, I went to this area at night time. Sabi ko, alam nyo, wag nyo nang hintayin na may tatawid na bata, may tatawid na matanda, sa kalagitnaan nito, at may maaksidente. Let's address this. Alaws na alaws tayo. Anong gagawin ko? But I did not stop there. So that's why, sabi ko kay Ramon Ang, sabi ko, RSA, baka po pwede makisuyo naman. Total, nakapaghahanap buhay naman kayo sa Maynila, baka pwede ilawan natin yung ilalim ng Skyway. Ang puhunan ko lang doon, kapal ng mukha. Ang hindi ko naman ipinanghingi yung sarili ko. Mangyari ba? Tinugon. 20.8 million pesos ang binigay ni Ramonang sa lungsod ng Maynila. Ano naging resulta? Lumiwanag ang boundary ng Manila hanggang dito sa dulo sa likod natin. Pangalawa,
may pera nakalutang worth 39 million for this project. Ang siste, hindi kasya. Then I went to Chairman Artes. Sabi ko, pare, nakakaawa naman yung mga taga-Pandakan ko. Masyado ng malikabok, perwisyo. Sabi ko, pwede ba? Masikip kasi yung Pandakan. Plaza Balagtas lang meron kami. Dito sa supposed to be may court sa bagong barangay. Other that, wala na kaming open space. Sabi ko, baka pwede tayo magtayo doon sa mga paborito ko na senior citizen. Na kapag hapon, maga, lalo na mga alas 6 ng maga, mag-stretching yung lumalaganit na ugat at buto ng mga lolo't lola ko. Gawa tayo ng senior citizen park wherein they can create their own activities, calisthenics and so on and so forth on a regular basis and create open green space. Tapos, alam mo yung Maynila, I think marami rin sa Pilipinas na mga pet lover. Alam ko, mukhang lover ang itsura ni Lubiloso. Pero, kako maraming may aso sa amin, may pusa. Let's create a park for the first time and unique in the country wherein people, regular community, like Pandakan, they can bring their pet together in a park. Usually, nangyayari yan sa mayayamang subdivision, sa mayayamang komunidad. At mano pa sa ibang bansa, no? Talagang may pet park where people and animals can go stroll around. Sabi ko dito, gawa tayo mismo para sa mga hayop. Alam mo, itong araw ng pagsasama natin is a result of a unique relationship where local government and national government hindi lang nag-collaborate for social media content. Di ba yung the word collaboration pang social media? This is pure collaboration of resources of the national government and local government. Alam mo, sinabi sa akin ni Artes, ni Chairman, MMDA, pare, soli mo sa akin yung pera. Dodobling ko. So, alam mo naman ako, kapalmoks din ako. Biro mo, piso, tamang 2 piso. Maganda to. So we did. Your city government, first time, sinasabi ko nga kay Yusek Hope, walang local government nagsosoli ng pera. Wala. Magtanong kayo, maghanap kayo. Basta yung pera, pumasok na. Wala nang bawian. O tanong nyo sa mga barangay, pwede ko bang bawiin yung binigay ko? Wala na. Todasan na yun. So, we did. I trusted and I believed with Chairman Artes that he and the MMDA family will fulfill their commitment to the city of Manila. So, binigay namin sa kanya at totoong nangyari. Ito tayo ngayon. Magkakaroon na tayo ng Senior Citizen Park and Pet Park in Manila. Mga taga-Pandakan, pwede ba medyo tigasan nyo naman, ipakita nyong dito sa Pandakan na makasaysayang bahagi ng Pilipinas, hindi lang ng Maynila. Sa makasaysayang bahagi ng Pilipinas, mga taga-Pandakan, isang mainit na palakpak bilang pasalamat sa MMDA family.
Kasi hindi lang sa park natin katuwang yan. O yung Paco, na problema yung mga taga-Paco, naalala ninyo? O ngayon, kasama rin natin doon, MMDA. Sila rin ang nagayos. Sa flood control, tiyak, yung flood control lang nila ang tumatakbo. Iyon, sigurado ako doon. Yung iba, hindi ko alam. Pero yung flood control nila, gumagana. So, now, mga kababayan na naparito, masaya ako para sa inyo. Promise. Titigil lang alikabok. You will have more fresh air. More green space for your kids, sa mga apo ninyo, sa mga anak ninyo, sa pamilya ninyo. Gagawin natin BGC, itong Nagtahan Interlink. Kasi sa BGC, pwede ka magkadla-kadla eh. Dala-dala mo yung aso mo, di ba? Here, you can do it safe in the middle of a busy street. Safe for the people, safe for everyone, cleaner air and space for everyone. And I would like to give this people thanks also. Our partners, your elected official, Vice Mayor Chi Atienza, Kusiyal Elmer Par, Kusiyal Castañeda, si Kado, Dr. Mercado, Kusiyal Christian Uy, ang pet lover ng 6th District. Mapagmahal din to sa kaya ako gustong-gusto si Lou, pareho kaming mahal ang senior citizen. Lou Biloso. At ang ating mga kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Tapos, isang request na lang. Itodo nyo na. Total, there is about 1 kilometer away from here. From here. 1 kilometer away. Baka nagmi-meeting si Presidente. Andyan lang. Sa kanto, sa stoplight. Andyan dyan lang. Pwede ba palakpakan ninyo ng malakas baka makahingi pa ako? Ang ating Pangulo ng Bansa, President Bongbong Marcos. O tingnan ninyo, baka lang nawawaglit sa isipan ninyo, ha? Si President Marcos, kalabang ko. Nakakompetensya ko yun. Tama ba? Naalala nyo pa? Olats ako. Dapat, meron akong ampalaya sa buhay. Tama ba? If there will be some bitterness, no? Tinalo ko nun dapat bitter ako. But I did not. Why? I set aside personal emotion. You focus on the job, on your responsibility. Walang politika. The same thing that I gave to other officials. Whether they're congressmen, whether they're councilor, whether they're barangay chairman or kagawad, whoever they are, wala. Kailangan mo isang tabi so that we can move on. And because of that attitude, here we are together, benefiting as local government, as people of Manila. That's why I, your mayor, will continue to do so. Huwag nyo nang masyadong iisipin yung damdaming masasakit na salitang na ibigay sa akin nung araw. Total, ako lang yon. Ang importante, kayo. Tao, mamamayan ng lungsod ng Maynila. So, the lesson learned is, kahit na hindi tayo magkakampi sa politika, we can work hand in hand with others and other agencies na magbenepisyo ang mamamayan. Sa Maynila, tao muna, mamamayan muna, saka na ang politiko. May panahon para sa kanila. Tama ba? Mga nanay ko, mga tatay ko,
Mga lolo't lola ko, magkikita tayo sa 28. O dahil yung October nyo, yung November nyo, o yung December nyo, o paldong-paldo na naman kayo. Yung mga minamahal ko senior citizen. O pati yung ating solo parent at saka PWD. O, I will see you in the coming days. So, again, Nay, Tay, mga barangay chairman, nandito. Humigit kumulang 3 dosenang barangay immediately will benefit from this. I need you. I am asking for your help. Tulungan ninyo ako because I, for one, cannot do it alone. We need to catch up. Kailangan natin maghabol sa 3 taong nawala sa atin na pagkakataon. Kailangan natin mag-catch up. And we have to move fast. That's why, with all humility, buong kababaang loob, nakikiusap ako sa bawat isa sa inyo. Tulungan ninyo ako. Samahan ninyo ako. Because together, we can make Manila great again. Magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila! God first. Thank you.